Sa kabila ng marami nakakarinig at batid ng salita ng Diyos, marami pa rin yung nag-i-ignore. Marami pa rin yung mga taong sa halip na tumanggap, yung iba nag-uusig dahil tinatamaan ng kanilang nakagisnan, tradisyon, ganon. Dahil nasabi po natin kanina about evangelism, sabi po, ang definition po ng evangelism is, it is the spreading of the Christian gospel. Christian gospel by public preaching or personal witness. So, ibig sabihin, ito raw po yung pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga tao in a form of public speaking or personal witness. Ito po yung sinasabi natin yung parang yung public speaking is yung parang ginagawa ng Panginoong Hesus. Pupunta siya, mga tao lalapit sa kanya, ang gagawin ng Panginoong Hesus, tutungtong sa mas mataas na lugar at doon nagsasalita. Nung araw, alam niyo po, talagang di ako naniniwala na banayad magsalita ang Panginoon pag nagngangaral o nagpapahayag ng salita ng Diyos. Dahil hindi siya maririnig ng mga nasa likod. Kaya ang ginagawa niya, pumutungtong siya sa mataas na lugar at doon nagsasalita, nilalakasan ng boses. Mapalad po tayo ngayon, kahit ibulong mo lang, meron tayong microphone. Noong araw, wala pong microphone. Kaya yung pagsasalita ng public speaking before, halos lalabas na yung litid mo rito. Dahil ang gusto mo ay marinig ka ng mga tao, lalo na hanggang sa kaduluduluhan ay marinig sa'yo. So, ganun po. Yung personal witnessing naman po, yung katulad po ng ginawa ni Philip. Kung naalala niyo po si Philip, isa po sa mga apostol ng Panginoong Hesus. Nung na-encounter niya yung eunuch, siya po ay binilinan, no? sinabihan ng Santong Espiritu na kausapin yung eunuch. Sa chapter, ano po yan Book of Acts chapter 8 verse 30. Yun po yung personal witnessing, evangelism. So personal, sila, gano'n. At maalala niyo rin po yung nung sending of the 70. Yung pinahayo ng Panginoong Hesus yung mga alagad niyang 70. Tigda dalawa-dalawa at may bilin, huwag kayong magdadala ng pagkain, huwag kayong magdadala extra cloth, ganyan, kung ano-ano. At binigyan sila ng kapangyarihan ng Panginoon. Nakapagpalaya sila ng mga inahalian ng demonyo at nakapagpagaling ng may sakit. At yun ang sinasabi natin, personal witnessing. And what is gospel? Sabi niya, gospel is the record. Yung record. Pag sinabi pong gospel, pag sinabi pong record, yung talaan, is the record of Jesus' life and teaching in the first in the first 4 books of the New Testament. Sabi ko po, may nakausap po kasi ako yung Muslim. Sabi ko, alam niyo po yung ang Panginoong Hesus, may 4 na taong nagpatunay na si Jesus Christ ay nag-exist at nagpapatunay na si Jesus nga ay anak ng Diyos at Diyos. Dahil 4 silang nagsulat, si Matthew, si Mark, Luke at si John, na nagsulat ng iba't ibang lugar, pero pare-parehas ang statement. Bakit? Kasi nakita nila, narinig nila, at nakasama nila ang Panginoong Hesus. Kaya, sila ang witness that Jesus Christ really exists. So, at masasabi natin that the Bible ay katunayan na talaga si Jesus ay nag-exist at kung anong statement ng 4 na apostol na to ay siyang tunay. Sabi sa batas, kinikilala ang testimonya, yung patunay ng 2 tao. At paano kung 4 pa yung nagpapatunay? Meron pa isa. Yung dating manguusig na si Apostle Paul, na dating inuusig niya ang Panginoong Hesus, ay nagpapatunay din na si Jesus nga ay anak ng Diyos. Ngayon, ito pong gusto kong malaman, sabihin sa inyo.
Bible ay pinapatunayan talaga. It is composed of 66 books written by different author, mga apostol, even the Pharisee, even the kings, yung pastol, ang mga nagsulat nito. Kaya nga, kaya nga, kaysa ano ba yung mas paniniwalaan mo? Yung Quran na nagsulat ay yung iisang tao lang, si Muhammad. At the same time, hindi niya na 500 years after na namatay na umakyat sa langit ang Panginoong Hesus. Hindi niya nakita, hindi niya nakasama, at hindi niya narinig mismo ang Panginoong Hesus. Ngayon sumulat para kay Jesus. Sino ang paniniwalaan mo? Yung patotoo ng apat o yung patotoo ng isa na hindi niya man lang nakita o nakasama ang Panginoong Hesus? Napatahimik ko yung Muslim nung nasabi ko po, yung purihin po ang Panginoon. Ngayon ito po, evangelism is an invitation for others to recognize Jesus as the Lord of their lives. Ang paghahayag daw po ng Ebanghelyo ay isang imbitasyon sa mga tao upang kilalanin si Jesus as the Lord of their lives. Kasi po, many people believe Jesus Christ. Katulad po nito, sinabi sa inyong Muslim, naniniwala sila na si Jesus ay propeta lang. At naniniwala yung Iglesia ni Cristo, naniniwala sila na si Jesus ay tao lang. So, ngayon, ang layunin ng pagpapalaganap natin, ng paghahayag natin ng Word of God ay upang ipakilala si Jesus, kung sino talaga si Jesus sa kanilang mga buhay. Kasi kung paano mo kinilala si Jesus, yun lang ang role nyo eh. Role niya. Halimbawa, kung kinilala mo lang siya bilang propeta, propeta lang siya sa'yo. Kung kinikilala mo lang siya bilang tao, tao lang siya sa'yo. And limitado ang gagawing pagkilos ng Diyos ay dahil tao lang. Pero pag kinilala mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ililigtas ka niya. Magiging Panginoon ka niya. Ganun po. Kaya po, sabi, many people believe in Jesus but not the Lord of their lives due to their beliefs. Kasi yun nga po, nakagisna na nila eh. Sabi ko nga po, ako rin mismo Katoliko, Romano, Katoliko, nakakarinig ako ng Word of God. Pero nakagisnan ko na, sabi ko, lagi ko nga pinupunasan yung mga rebulto ko sa altar eh. Pero kaya humanap po ako ng paraan. Binasa ko yung Bible para maghanap ako ng depensa. Para po patunayan na pwedeng gumawa ng rebulto. Pero wala po nakita eh. Sa halip, ako po ay nasukol ng Panginoon. At habang binabasa ko po, doon ko po napatunayan that the Bible is really the Word of God dahil it releases power na nagpapabago sa buhay ko habang binabasa ko po ito. Kaya po, yun pong kahalagahan. Kung kinakailangan natin na talaga, many people believe Jesus. Many people believe in Jesus but not the Lord of their lives. Ito po ang role natin. Ipakilala natin si Jesus sa mga taong ito na si Jesus ay hindi lamang propeta, hindi lamang tao, kundi tagapagligtas at Panginoon, anak ng Diyos. Diyos natin nga sinasamba. We are called to witness the Lordship of Christ to all people. All kinds of people. Kahit na sino-sino pa mga tao, basta tao, pakilala natin si Jesus, magpatotoo tayo tungkol sa pagkapanginoon ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, witness must have evidence. Ano ba yung maging ebidensya mong pinangahawakan? Kailangan may pinangahawakan ka na ebidensya para patunayan sa kanila na si Jesus ay tunay ngang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Witness must present evidences, facts, information, proof. Kaya ito po yung kahalagahan na dapat lagi tayo nagbabasa ng Bible. Dahil ito po yung bilin sa atin ng Panginoon, lalo na kay Joshua, meditate my word day and night.
Yung pong kahalagahan nun upang tayo ay hindi maligaw, upang tayo ay makaakay sa mga maling pananampalatayan. Yung mga may maling pananampalataya, akayin sila tungo sa tamang pananampalataya. And what is our evidence? Yung pong gospel. Alam niyo po, yung Bible, 66 books po yan. It was categorized katulad po ng first five book ng Old Testament, ang categorize po niyan, Torah ang tawagin niya, Pentateuch kung tawagin po. Tapos may categorize pa na historical, tapos major prophet, minor prophet, poetical. Ito po sa New Testament, yung first four books na nagsulat na apostol, at si Luke po, at saka si sama na rin po natin yung mga epistles po ni Paul. Kung tawagin ni Paul in epistle, 13 po yun. Dahil tinawag din siya ng Panginoon, siyang humiram sa kanya bilang maging apostol. Kaya ang alam niyo nangyari, ito po ang nagpapatunay that Jesus Christ really is the Son of God, is really the Savior and the Lord of our life. Yan po, ito po. At another thing po na evidence natin pwedeng i-present sa mga tao para maniwala po sila. Wala pong iba kundi ang ating transformed lives. Kasi, ito po yung personal testimony natin eh. Ako po, tulad na nasabi ko sa inyo kanina, ang aking pong paniniwala, ang aking pananampalataya, sabi ko, nakagisnan ko na ito, pagpapatuloy ko na ito, sabi ko. Hindi ko na ito bibitawan. Pero binago ako ng Diyos eh. Habang binabasa ko po yung Biblia, unti-unti niya pong binabago ang aking pananaw at ang aking pong buhay. Alam niyo po ba that sa Matthew chapter 24 verse 14 na ating text na binasa kanina, dalawang bagay lamang po ang pinapaalala sa atin ng Diyos, ang Panginoong Hesus. Dahil ang Panginoong Hesus po nagsasalita rito sa Matthew chapter 24 verse 14. Jesus remind us two things. Number one, the disciples' mission, and it is ours. And it is our mission too. Sabi, yung mga alagad ng Diyos, yung mission nila ngayon. Pangalawa, the urgency of spreading the good news of salvation to everyone. Ang sinabi mo, yung una sabi natin, yung mission natin, pinapaalala sa atin na ang mission natin ay ipahayag ang salita ng Diyos. Ipakilala si Jesus sa mga tao. Alam niyo po ba ang mission ng Panginoon? Bakit siya nagpunta rito? Upang i-reconcile tayo sa Ama. Kasi pinaghiwalay tayo ng kasalanan eh. Pinaghiwalay tayo ng kasalanan. Kaya siya po ang mamamagitan, yung pong role niya, yung po yung mission niya. At kumuha siya ng 12 apostol. At yung 12 apostol na binanggit dito, nagkaroon ng alagad na 70. At the same time, ngayon tayo po ngayon lahat yun na naniniwala. Tayo po ngayon yung mayroong mission to spread the gospel upang ipahayag ang mabuting balita sa mga tao. Number two, the urgency of spreading the good news of salvation. Pag sinabi ng urgency, kailangan na ipahayag yung wag na tayo magpatumpik-tumpik kung tawagin nga ng ating iba relihiyon. Huwag ka na magpa-delay-delay. Sabi niya, preach the word despite all the tribulation that would come. Ipahayag daw po yung salita ng Diyos. Kahit na ano pang tribulasyon, kapighatian man ang mga maranasan natin, despite the deception of false teachers, the wars, persecution, natural disaster, defection, yung pagtalikod kay Christ, and all the obstacles to the spread of the gospel. The message ultimately penetrates every part of the globe. Alam niyo po, ito po, sinamari ko lang po to. Pero ito, nandyan po kasi kung bakit may urgency ang Panginoon.